Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang gabi. Magandang gabi, mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Unang gabi ng Miyerkules, no? Kasi nung January 1 ay Miyerkules. So siguro pangalawang gabi ng taong 2025, no? 2025. Alas 7:35 ng mapayapang mahangin-hangin dito sa parte ng Mindanao. Ako po ay nagbe-virtual ngayon. No, wala po ako sa ating network. Muli, nagbabalik ang ating programang nagsiservisyo na walang kapalit. Ang ating 3 dekada na nagsiservisyo sa ating mga kababayan,
ito po ay isa to sa mga services patungkol sa pangkalusugan. Itong aming programa na Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Muli, nagbabalik ang inyong prinsiping manggagamot sa taong 2025 taon. Ngayon, sa kasalukuyan ngayon, Enero 8 ng fiscal year of 2025. Ayan. Kahapon January 7 ay yun din po ang aking kaarawan o kapanganakan. Talagang puro sakto. So hindi natin inayahan, hindi tayo makapaghayag ngayon ng ere dito sa pinakamamahal nating network sa Margo TV sapagkat itong ating programa ay patuloy. Ito po ay libre, no? Na naglaan ng isang oras sa gabi ng Miyerkules, kada gabi ng Miyerkules, na ating programang maraming nakikinabang. And of course, hindi lang ako ito kasi ang buong organization namin sa Citizen Crime Watch ang talagang itong programang ito. Dala-dala namin ang 3 dekada ng nagboboluntaryo, nagsiservisyo sa ating bansa. Na pinapangunahan ng ating butihing malakas pa to, magbatikos, no? Pinapanood ko kahapon yung kanyang mga editorial, no? Mga komentarista to no? Matagal na rin to, dating nagtatrabaho to sa Camp Crame, no? Magaling na journalist, magaling na kompleto to, idol ko to. Kaya ganito tayo dahil ito ay tinitingalan natin. Ang aming National President, Pangulong Diego Magpantay Jr. ng Citizen Crime Watch. Yan. At sa ating National Chairman na si Attorney Ferdinand Topacio. No? At lahat ng membro ng National Board, no? Kasama po tayo dyan. Tapos lahat din ng Regional Chairman, pati kanilang mga Deputy Director in respected regions. Ang VP for Luzon, si Brenner Latayan. Ang VP for Visayas, si Kernel, retired na to, si Kernel Terence, no? At of course, ang ating VP for Mindanao, no? Ating VP for Mindanao ay si RD King Tumawis ng LTO. So, siya pa rin ang ating VP for Mindanao. Ayan, no? So, pinagdadasal natin na sana ay patuloy ng patuloy na nagsiservisyo ang ating National President, si Pangulong Jigs, Pare Jigs Magpantay Jr. sapagkat yung mga nauna nilang mga umawak dito sa CCW na corrupt na ang kanilang mga utak, no? So buti na lang may natitirang matino, no? Ang ating kasalukuyan ngayon na nagdadala ng mabigat na responsibilidad na iniwan ng ating founder, si Founder Villegas, no? No other than, sana malakas pa rin ang kalusugan, sana yung panindigan, yung talagang hindi tawag rito, hindi maawat-awat na paninindigan, no? Na alam natin ay walang sweldo sa ganitong
sa atin sa voluntaryo ito itong CCW. No other than, paulit-ulit ako siyempre, ang ating Pangulong National President, Diego Magpantay Jr. Ayan. No, pagpasensyahan niyo ako lahat ng mga membro ng CCW nung Indian Party natin dyan sa Manila. I wasn't able to come. I think December 18 or 19. Grabe. Sa December pa lang, naka-3 biyahe yata ako no, pabalik-balik. No? So, hindi na tiyempo sa atin kasi may mga affair tayo na mas equally important. No? So, sana mapatawad nyo ako. No? Hindi ako nakarating dyan sa ating assembly. The same thing in their party at saka sa ating mga kamembro na kakrisyanuan ay Christmas party rin. So hindi po ako nakarating. No? In fact, meron din kami sa Caraga, CCW, may pinapatikot nga Siyempre nandyan din, gusto kong i-acknowledge si Ma'am Vicky Buyok, ang ating deputy, no? Regional Director, Deputy Regional Director. Hindi rin ako nakapunta kasi nasa CDO ko noon, nasa Marawi. No? Kasi I'm with my family. Minsan lang, makasama ko yung mga pamilya ko. So, paumanin nyo po, hindi po tayo nakadalaw sa ating mga okasyon sa CCW. Alam ko po na bawat isa sa atin ay may mga daladalang mabibigat na responsibilidad, no? Kaya nga po itong CCW hindi natin mabitawan kasi dito natin nakita, dito rin tayo natuto magserbisyo na talagang walang hindi mababayaran, no? So, belated panigong bagong taon sa ating mga kamembro ng CCW. Lalong-lalo na yung nandyan sa mga grassroots, mga membro natin na sa grassroots. No? So sila po ay sila ang nasa field. No? Sila po yung talagang nasa mga checkpoint natin, sa mga eskwelahan na nagbabantay. Kahit nung bakasyon, sila rin ang nagbo-volunteer na nagtatanod, no? Yung kung may mga baha dyan, nagbo-volunteer ang ating mga membro ng mga CCW, no? Kung sa ating mga nagpupuyat yan, no? And of course, sa ating lahat ng mga partners natin ng DILG, partners natin ng PNP, partners natin ang mga LGUs, no? Tayo po ay isang mga kasama sa mga working force nila, ng mga volunteers, no? Yan, no? Kung kaya kahit nung bakasyon ay talagang yung mga membro natin, no? Nandiyan, mga nasa grassroots, sila po yung mga nagsiservisyo talaga, no? So kayo po ay mga tunay na bayani, no? Kasi actually dito sa Mindanao mas marami rito. Actually hindi lang sa Mindanao, sa mga probinsya mas marami tayong membro dyan. Kasi karamihan sa probinsya dyan ang ating mga kababayang mga prinsipyo na kuwan ba. Actually karamihan senior citizen pa no? Ang aming mga membro. May mga paninindigan na gustong magserbisyo sa ating bansa sa pamamagitan ng pagiging membro ng CCW. Sa episode natin ngayon ay siguro pag-usapan lang natin ay buong taon o kaya papasalamat tayo. I-alay natin ngayong episode na to sa pagpapasalamat, no? Ma-i-affirm natin yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin na may na-contribute, na ibahagi
sa ating bansa sa pamagitan ng pagsiservisyo ng voluntaryo. Especially ang ating mga citizen crime watcher, mga tagabantay, tagamasid. Yan, sila po, mga kababayan. Lalo-lalo na itong parating na eleksyon. Ano? Sila yung mga watcher. Kami po yung mga watcher dyan sa mga magiging instrumento kasama sa makikiakibat sa COMELEC. No? Yung pati KBP, magiging kasama yan. Membro din po ako ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magkaroon tayo ng malinis na maayos na halalan sa taong 2025. Yan po, no? Ano po tayo? Ang DCW ay matagal nang nagsiservisyo sa ating bansa. Kung dilingid sa kaalaman ng nakakarami, yan po ang mga responsibilidad, no, bilang isang non-profit, non-government organization ng Citizen Crime Watch, no. So ito po, sabi nila bakit may iba pang CCW. Yan po ay isang yan. Sila po ay, alam mo naman, karamihan ngayon ng mga organization, may mga breakaway group po. Ang CCW po ay, kasi nagulat ako, somewhere in CDO may dinaanan akong mga dating membro ng CCW naghiwalay. Gumawa ng bagong organization. Kinopya yung CCW. No? So, I think, pag nila matigil yan, na they keep on using yung logo ng CCW, minsan binabago nila, Citizen, instead na Citizen Crime Watch, Citizen Corruption Watch, pero parang CCWI, no? Ganyan yan eh. Alos lahat ng mga organization ngayon ay pag yung isang membro o few of the members, they cannot do their personal interest, no? Ang mangyari niyan, hihiwalay sila para magamit nila. Usually naman, ang personal interest yan, gustong magkapera, so a mirror of corruption. So, just want to inform you, mga gentlemen and ladies, our fellow countrymen, that our Citizen Crime Watch, we have 3 decades nandiyan po sa opisina ng along West Avenue, corner West Avenue, and Quezon Avenue. Nandiyan po ang opisina ng CCW. Nandun lahat ng mga dokumento ng namayapang founders natin. Iniwan niya sa ating opisina doon. Siyempre, nandiyan dyan sa ating headquarters ang ating National President, Jigs Magpatay Jr. No? Kasi ngayon, ang daming nagsisiliparan na mga grupo na CCW ang ginagamit. No? So, pwede naman sila gumawa, no, ng ibang grupo, kaso dahil galing na sila sa CCW, tapos gagamitin nila ang pangalang CCW para mislead nila ang mga ating mga kababayan, magamit nila sa kanilang sariling kapakanan, no? Kasi na, parati namin sinasabi yan kasi dumadami. Hindi lang 2, 3. Marami talaga. Usually, mga dating membro yan. May bago pang membro, bago namin membro, nakita namin ng ugali, no? Pinapasok pa sa National Board, tapos kumalas na. Tapos nung kumalas, nung nakita niya, nakakuha na yung mga linkages ng membro natin, ay gusto niyan umiwalay. No? Marami dyan, no? So, sa tingin ko, bilang isang motivation,
sa ating lahat ng membro ng CCW, dasal natin parati na lumakas as lalong gumwapo ang ating national president, no? Na nangungunang national president, Diego Magpantay Jr. At pangalawang gwapo ang ating national chairman na si Attorney Ferdinand Topacio. No? Kasi siya na, Ferds, no? Ibigay na natin kay Jigs yung nangunguna. Siguro ang pangatlo, gwapo ng CCW, pag-aagawan namin ni na Brenner, si King, o kaya kung sino sa amin, no? Ang pangatlo, no? Ang magma-decide na lang kung sinong iboboto ng membro ng CCW. Okay? So, yan, nagpapasalamat tayo sa lahat ng membro ng CCW from grassroots, no? Nandyan lahat, no? Sila, dito talaga sa Mindanao, makikita mo, they are very dedicated bilang volunteers members of CCW. Nandito mo ma-appreciate, no? Kaya nga karamihan din ay kung di natin maagapan ay i-recruit ng ibang mga breakaway group, no? Yan, no? So sa tingin ko, dahil matagal na tayo, normal lang na talagang maraming mga hamon, no? Maninira sa ating organization. Okay. Mga kababayan, muli tayo ay parating magpasalamat sa ating may kapal sapagkat ngayon na umabot tayo sa taong 2025. Umpisahan natin ang makabagong mission na naman sa buhay, no? Kung meron kayong hindi may kakulangan, no? Sa negosyo, sa inyong hanap buhay, sa inyong relasyon, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga pag-aaral, yung mga nag-aaral dyan, no? Itong taon na to, no? Sa lahat ng mga endeavors nyo, kasi tingin nyo ay kinulang, ay ipagpatuloy natin sa taon ngayon, no? Kaya umpisa natin itong taon ng optimistic, no? Positive, no? With assertiveness. Yan, kailangan natin maging assertive, mga kababayan. No? Kung marapatin nyo, no? Kailangan natin maging assertive. Okay. Must be a skin, must be down, must be for real. 'Cause now I can feel I didn't mind. Don't know why. Hang on, why? Everything's gray. Now you're here, now you're away. I don't want this, never that. I'll never forget. Don't let the days go by. Kiss the rain, kiss the rain. I'm never alone, I'm alone all the time. Are you at one? Do you lie? Living a wheel, whatever it was steals. When we rise, it's like strawberry fields. I'm treating you bad, lose my face. Couldn't love you more, you got a little taste. Don't let the days go by. Could have been easier on you. I could have changed how I wanted to. Should have been easier on three. I wasn't feeling you.
Don't let the days go I needed you more, but one else less. Could not kiss, just regress. Might just be a severed brain. That's just fine, that's just what my name's. Don't let the days go by. Could have been easier on you. Kababayan, you cannot change what is done, what is already done. No? Yung nangyari ng mga nakaraang taon, no, ay hindi mo na mababago yan. Pwede mo mabago yan kung ipagpapatuloy mo ayon doon sa makakapagbenepisyo sa iyo that will improve your endeavor. No? Ibig sabihin, kung talagang magbibenepisyo sa iyo. Ang ibig sabihin na sinasabi kong makikinabang ka ay yung makikinabang ka na wala kang maapakang iba. So whatever you've been through yung last year, pwede natin ipagpatuloy yan. Kasama sa Citizen Cremos Bantay Kalusugan, itong siniset up ko na kayo. No? Ibig sabihin, your mental health, no? Ibig sabihin ng hindi naman to sasakyan na siniset up ko kayo. Yung utak nyo, no? Binibigyan natin ng mga idea, no? Idea, ano dapat ang mindset natin, ano dapat ang bigyan natin ng prioritization, no? Na ayon doon sa ating mga plano, no? Kasi lahat naman tayo may plano eh, no? So ang importante, how we prioritize. Anong uunahin natin? Ito bang effective na formula o itong plan B o plan C? So siyempre ang uunahin natin dyan yung mental health nyo. Kasama sa mental health nyo kung paano yung kung may excess baggage kayo nung nakarang taon, ay iwan nyo na. No? You cannot change that. Hindi mo mapabago yun. Pero itong taon na to, pwede mo mabago yung sitwasyon mo nung nakaraan. Okay? So, mental health, paano? No? Always motivate yourself. May tinatawag tayong self-care, no? Ang sariling mangangalaga sa sarili, no? Kasi naniniwala kami sa CCW, no? Itong ating mga kamembro na ang aming paniniwala ay pag nagsiservisyo kami ay isang self-care yan. Habang nagsiservisyo ka ay gumagaan ng loob mo. Kaya sabi ko karamihan dyan mga senior citizen eh. Ang ating mga senior citizen na mga kababayan na membro ng CCW, sabi ko sa kanila, kung sa bahay lang sila, mas lalo silang tatanda niyan. Pero lumalabas sila, nagboboluntaryo sa ating mga services. Ngayon, yun din ang nakakagaan ng loob nila. Hindi sila nagiging stagnant. No? Hindi sila lalong magkasakit. No?
May papashoot out, no? Pati natin si George Magsino. Magandang gabi, Boss Doc Prince. Magandang gabi sa iyo, George Magsino. Yan, nakikinig ngayon sa atin, nanonood. Yan. So, yun, kailangan natin as early as now, January na, no? January 8 na, no? Eh, umpisa na natin yung may tinatawag silang New Year's resolution. Maganda rin yun. Pero sabi ko nga, you cannot change the past, but you can change it in present, looking forward to future. No? Bakit hindi namin maintindihan si Doc Prince, no? Sana maintindihan niyo ako. Halimbawa, may negosyo ka na hindi umobra last year. Yung nakita mong negosyo, halimbawa, sapatos yung negosyo mo. Tapos, ngayong taon, hindi mo na mababago yun, nalugi ka doon. Baka namang ibang brand ang pwede mong bilhin negosyong sapatos. Pero sapatos, nakuha nyo, what I'm trying to say, may mga plano na hindi effective sa inyo, hindi nag-success sa inyo, hindi nagtagumpay sa inyo, pero babaguhin mo pa rin in the same, paano ba? Kasi ang mangyayari kasi, karamihan sa atin, pag di umubra yun, yung nakaraang mo, di nagtagumpay, magbabago ka ng shift, totally shift, no? Hindi po gano'n, no? Hindi naman, what I'm trying to say is, kailangan din malaman natin ang timing, yun. Yan, timing, no? Pinaka-importante yung timing, you know? Sa mga negosyante, no? Ganun pa man, nakakatulong din sa ating mental health yung hindi ka magmumukmok kung ano man ang negosyo mo, nalugi ka, o kaya anong nakaraan mo na problema ka sa family relationship or sa boyfriend mo, girlfriend mo, o na pinakamamahal mo, o kaya may mga nangyari sa buhay nyo na mga krisis. Ibig sabihin ng krisis, yung mga nawalan ng anak buhay o kaya namatayan, lost of loved ones, no? Kailangan i-mindset natin ang ating kasi mangyari niyan, pag na-depress ka, hindi ka makakahakon. As early as January, alam niyo po, yung positivity, it's all about hanapin mo yan no? Like for example, pupunta ka doon sa mga tao na may positive mind, no? Doon ka makipagkaibigan. Kung ang pinag-uusapan doon ay puro kachismisan, wag doon, no? Alam mo naman yun nababibes mo yun Ilang vibes, very vulgar yun. Alam mo doon, mabisyo mga yun. Puro lang yosi doon, puro lang alak doon. Huwag doon. No? Doon ka sumama sa alam mo na mga successful na mga tao o kaya di pa nagiging successful kung makikita mo yung mga pagsisipag nila, determinado sa kanilang mga ambisyon. Doon ka. No? Kasi may daladalang positivity yun. No? Yun ang sinasabi natin, hahanapin mo yan. No? Kasi alam naman natin yan no? Kung sinong sasamahan mo. Diba? For example, may nakita kang mga tao na mga reliyoso, go for them. Diba? Doon ka makipagsalamuha. Mga righteous na tao. Kasi definitely, mahahawa ka sa kanilang mga trip, no?
Importante sa atin yan. Ang positivity. Hindi mo maiwasan yan, lalo na yung mga nakasanayan mo mga tropa, hindi mo maiwasan yan. Pero, kung nandiyan ka, just play with them, mingle with them, pero gagawa ka ng paraan para makaiwas. Kasi alam mo yan matutulog ka. Kung may plano ka sa buhay, iisipin mo, ano ba itong mga to? May kanya-kanyang buhay din yan may kanya-kanyang diskarte. Diba? Much better doon ka sumama sa alam mong mas mababa ka sa kanila. Because those people na mas mataas sa'yo, pag sumama ka sa kanila, mas lalo kanilang mahatak pataas. Di ba? Hindi ko sinasabi rito na kailangan gumamit ka ng tao para makaangat sa buhay. I'm trying to say, go with the right company. Di ba? Ayan, iano natin, shout out natin. Good evening, bro. Watching from Toklong, Kawit, Cavite. Good day, bro. Si brother Eres Enrico Valdecantos, ang ating mga membro ng CCW. Ayan, Eres Enrico Valdecantos. Magandang gabi sa'yo, Ginoong Eres Enrico. Grabe naman ang pangalan niyo. Oy, magandang gabi sa'yo. Shout out, Idol Doc Prince Tuwawis. Ikaw ang aking inspirasyon. Ayan. Dante Luna, dyan sa Trento, punta ka kay Jim Pisaw, ang ating municipal chairman dyan. Magpamembro ka dyan. Ha? Sinasabihan na kita. Dante Luna. Okay? Hanapin mo si Jim Pisaw. Sabihin mo na matalik tayong kaibigan. Si Dante Luna ng Trento. Sumali ka na sa CCW. Okay? Yan. Yan ang ating mga subaybay. So, prepare your mental state. Yun. Hindi lang mental health, mental state. Yan. Yung status. Kasi pag narinig nyo na mental health, yung health, kalusugan na. Parang usually, karamihan sa atin, negative na may isip. Kaya nga, healthy. Healthy. O, di ba? So, mental state na lang. Banggitin natin. Okay? So, paumpisa pa lang. Bale, mga kababayan, 8:30 pala tayo matatapos. Nag-umpisa tayo. 7:30, no? Ayan. So, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na setup na natin. Yung mental state natin, ito na. May goal. Pagpatuloy ko yung gusto kong makatapos sa pag-aaral. Kung nakatapos ka na mag-aaral, gusto ko pang dagdagan ng aking kung may kaya ka pa, no, lalo na financial, you can go to masteral, no? Alam ko mahirap maghanap ng trabaho, pero usually qualification wise talaga, no? Iba pa rin. Kaya mali yung sinasabi nila na diskarte versus diploma. Kalokohan yan. Ano klaseng vlog yan? Walang na ituturong maganda yan. Mabuti yan. Yung nagsasabi nun, nagbo-vlog nun, pasikat lang yun. Anong diskarte versus diploma? Mas gusto daw nila diskarte. Ako, magiging doktor ba ako kung hindi ako nag-aral? Ikaw, hindi lahat sana ng doktor, dumiskarte na lang. Walang diploma para maging doktor. My goodness. Anong klaseng utak yan? Alam mo, tinuturo niyan. Ang tinuturo kung sino nagbo-vlog na yan, mas, yung diskarte ang mas pine-prefer nila kaysa diploma. Ayaw nila mag-aral. Kasi sila sa pagiging vlog. Alibasa, very obvious. Sa vlog pa lang, walang values, moral values. Mga magagandang asal na naituturo nila. Tingnan nyo. Ang tinuturo niyan,
Huwag tayo mag-aral kasi ang diploma ay hindi kailangan. Basta magaling ka, dumiskarte. GG ka pala no? Gunggong, no? Isipin nyo. So, syempre, yun, habang may kaya, no, ay mag-aral, no? Lalo na yung talagang willing mag-aral. Kasi, sabihin natin, mahirap talaga, swertihan lang ang ano natin, ang paghahanap ng trabaho kahit may mga diploma ka na, no? Sana, no, mababaan pa yung umaba ngayon ng yung 12 senior high o mas lalong umaba, no? Kasi iniisip natin yan, by age of nakatapos ka sa elementary, kasi may additional 1 year yata yun. Tapos sa high school, another additional 1 year. So, kung kami, sa oras namin, ay hindi ko na mabilang, no? So, another 2 years bago ka mag-college. My goodness. Ako noon, medtech na second year na ako. So, 2 taon na lang, magiging professional na ako. 4 years, bachelor degree. Ngayon, pagtungtong mo sa ilang taon ka na doon, no? So, hindi ka na makakatulong ba sa pamilya mo? Hindi ka na makakahanap ng trabaho kagad kasi kaka-umpisa mo pa lang mag-college. So, you see, mayroon din tayong mga polisiya sa gobyerno na sana wag na nating ikopyahin ang mga Western education. Kasi naniniwala ako sa ibang bansa, halimbawa sa mga Chinese, iba yung curriculum nila. Sa Japanese, iba rin. No? Kasi ang tinuturo sa atin, mahabang pag-aaral, sobrang haba. Tapos imbis na kumita, no? Magkaroon na ng hanap buhay. Di ba? Karoon na ng hanap buhay. Ang mga kababayan ay nag-aaral pa. Plus, dagdag gastos pa. Kasi I think, nung naidagdag 3 to 4 years, hindi ako nagkakamali So kung kami ay nagdoktor na perfect na hindi kami na-delayed, dagdagan mo yun ng 3 years up to 4 years bago ka maging doktor ulit. My goodness. No? So sana may makita yan ng ating mga ekonomista, makita yan ng ating mga national leaders. No? Pag basta-basta kumukopya sa Western education, tinan nyo ang Japan, tinan nyo ang China, tinan nyo yung mga ibang progressive na bansa. No? I don't think so. Tinan natin ang Singapore. No? Yung ko ba saan nakuha yan? No? Kasi as a doctor, yung development ng bata, doon tayo magkukonsentrate Hindi yung curriculum, pasok ka mo ng pasukan ng curriculum, talong dadagdagan ng ilang taon. Kasi sa Japan, sa mga kindergarten nila na courses, pinapalaro lang yung mga bata Iba yung way of learnings nila Tapos pag nakita nila na dito yung bata, halimbawa mahilig sa mathematics, by elementary, doon nila pinofocus sa bata hanggang maging engineer na yan. Iba yung education na hindi kopya sa Western education. No? Ganun din. Sana, kasi naisip ko, dami nag-a-apply. Sa akin po, marami nag-a-apply. Nakakawa kasi, naman lahat ma-accommodate yan. Pag sumasakay ako sa Grab, dami natin mga kababayan. Lalo-lalo na ngayon, ilan na bang population ng ating bansa? I think 117 million na ang ating populasyon. So, ganyan kadami ang mga Pilipino. Ganyan din
mahirap i-manage, no? The more na malaki ang populasyon natin, the more na mahirap i-manage. Okay? I'm a little bit rusty and I think my head's caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. Okay. Mga i-shoot out natin si Mincho Darumimbang Lumangko. Yan. Salam, Rakanusan. Watching from Saudi Arabia. Yan. Mincho, yung New Marawi natin, ha? Yung Tumawis, New Marawi. Ayan. Mga kababayan natin nasa Saudi Arabia. Belated happy birthday. Aba, Doc Hansam. Ayan. Aking tito na Langga-Langga Lasi-Lasi. Yan. From Saudi Arabia, ngayon ay nakatutok sa atin. Si Ginoong Kent David Dumadara. Yan, ito yung heartthrob ng Bayugan. Mabuhay kayo. Heartthrob to. Naming girlfriend to. No? Yung dalhin sa atin yung girlfriend niya kasi marami siyang girlfriend. Yan. Yung mga sipag na bata to, may future. Si Kent David Dumadara, heartthrob ng Bayugan City. Yan ang ating mga sumusubaybay sa ating ngayon, mga kababayan. I don't know if I've ever been good enough. I'm a little bit rusty and I think my head's caving in. And I don't know if I've ever been really loved by a hand that's touched me, and I feel like something's gonna give. And I'm a little bit angry. This ain't over. Not here. Not while I still need you around. You don't own me. We're not changing. Yeah, we just wanna feel good. I wanna push you around. Well, I will. I wanna push you down. Well, I will. Cause I wanna take you for granted. I wanna take you for granted. I don't know why you ever would lie to me. Like I'm a little untrusting when I think that the truth is gonna hurt you. I don't know why you couldn't just stay with me. You couldn't stand up being near me when my face don't seem to want to shine. Cause it's a little bit dirty, oh yeah. Don't just stand there, saying nice things. Okay, mga kababayan, mayroon akong tuturo sa inyo na yung sinabi natin nung last Monday sa flag ceremony. No? Sana may matutunan tayo rito. Una-una akong sinasabihan ng sarili ko. Sana addiction specialist, more than 17 years of being a doctor, government doctor, kahit pa paano may natutunan tayo, lalo na sa mga senior citizen na mga pasyente ko.
Dami ko natutunan sa kanila. The previous flag ceremony namin last Monday, I told to myself and even my patient, yung mga person who use drugs, no, about right, no. What I'm trying to say, if you want to, your well-being will be improved, no. Yung ngayong taon na to, no, ito sa mental state nyo, i-ano nyo to, entertainin nyo to. Hindi ko sinabing kunin nyo na, pero pakinggan nyo muna ako. Kung yung well-being mo ay gusto mong tumaas in a manner of mag-improve, no? What I'm trying to say, mag-improve, magkaroon ka ng magandang relasyon sa lahat na nakakasalamuha mo. Kasi pag maganda ang relasyon mo sa lahat na nakakasalamuha mo, no, definitely may resulta yan. It will attract fortune. It will attract swerte. Swerte ka. May positive outcome yan. Learn to know the rights. Ito na, ha. Kailangan malaman mo yung right. Bago mo alamin yung right mo, hindi right na kanan na, yung right na karapatan. Yung karapatan mo, ay kailangan mo bago mo alamin, o kaya hingin, yun na lang, ang karapatan mo parati. Alamin at saka hingin ang karapatan mo. Ay alamin mo rin muna ang karapatan ng nasa paligid mo. Karapatan ng hayop sa'yo. Dapat alam mo yan. Hindi mo yan sasaktan. Kung may alaga ka, papakainin mo yan. Yung pusa mo o aso mo. Karapatan ng environment. Hindi yung sasa ka nagtatapon ng basura sa ilog, sa yung mga sinisira mo yung mga alaman, mga basura na lang. Karapatan nila yun. May karapatan sila bilang isang nilikha ng Diyos. Ito na, lalo na sa mga taong nakakasalamuha mo, mga kapwa-tao mo, sa relasyon mo, sa mga taong nakakasalamuha mo. Karapatan ng magulang mo sa'yo. The right of your parents over you, the right of your siblings over you, the right of your neighbors, mga kapitbahay mo, over you, the right of your spouses, yung mga asawa nyo, o mga kasintahan nyo, over you, the right of your co-workers, ang karapatan ng inyong kasama sa trabaho, karapatan ng mga nakatulong sa'yo, kasi mayroon yan no? May mga karapatan yan. Yung nakatulong sa'yo, karapatan niya. Kahit hindi hinihingi hindi humingi ng tanong ng utang na loob, nagtatanong ng utang na loob, nandiyan pa rin, may karapatan pa rin yan. Akala, tinulungan ka, tapos itetreat mo siya ng masama. Kaya may karapatan siyang itetreat mo ng mabuti. Kaya dito sa mga Pilipino, nandiyan pa rin sa atin yung utang na loob. Kasi alam niyo kung bakit? Sinabi ko to sa flag ceremony. Sa mga Caucasian, sa mga Western world, wala utang-utang na loob doon. They keep on using each other. Naggagamitan sila. Normal sa kanila yun. Walang utang na loob doon. Ganun kalala. Tayo yung mga Pilipino, mahilig tayo sa utang na loob. Yes! And that is a positive traits. Because sa utang na loob na yan, na meron pa rin tayong konsensya. We have conscience. We still have godly mga teaching pa rin sa atin na katuruan na nagtatanaw tayo ng utang na loob. Because utang na loob is a normal thing. Kung kahit hindi yung tumulong sa'yo ay hindi yan nagsisingil sa'yo, still
you have to remember that guy, that person. That's still, magandang lutong taong to. Alam mo, yung anak niya, makakasalamuha mo. Parang tayo, ako po, saan ako pumupunta, bilang magugulat ako. Sabi mo, anak ako na yung ganito. See, yung mga nakasalong, anak ka pala ni ganito, apo ka pala ni ganito, ay ganito. Ito-treat nila ako na maayos because my parents, my grandparents, they've been treating in a good manners. They're helping people. Kaya tinitreat din nila ako. Di ba? So, kailangan malaman natin mga karapatan ng bawat isa. Bago mo muna, sabi nga nila, it's better to understand them than to be understood. Unay mo munang intindihin sila bago mo intindihin sarili mo. Ang ganda, no? Sana parating nating na ano yan. May karapatan bawat isa. You always, parating yung nag-inventory every day, every night before you're going to sleep. May karapatan. Pag sinungalingan ko yun, kaya hindi ko natuparan ng usapan yun. Karapatan din na sabihan ko ulit siya na ba't di ako nakapunta doon sa kanya, hindi ako nakapag-commit sa kanya. Ano yun? Maliit na bagay yun. Much more kung may mga big issues yan. Pag natin pasinungalingan ng sarili natin, we really know sa sarili natin. Alam natin kung nasagasaan natin yung karapatan ng tao, kanino man malapit sa iyo o malayo sa iyo, alam natin yan. We are conscious to that. Nga lang, we are used to it na ganoon talaga yung awareness natin ay parang ginawa na nating yung di tayo aware, no? Na mayroon pala tayong nasasagasa. No? Pero initially, alam natin yan. So, know the rights, no? Karapatan ng isang institusyon na gampanan mo yung binigay sa iyong posisyon. Ayun, karapatan ng isang organization na bakit yung posisyon na role mo ay hindi mo maibigay. Di ba? Ganda, di ba? Yan talaga mga natutunan natin sa ating mga nakakatanda. No? Pasyutot kay Mutaip ti Dako, si Dako, good evening sa ato ma-uptake na Prinsipe Manggagamot. Mabuhay po kayo. Ayan. Gandang gabi sa iyo. Mutaip, ang pinaka-Dako. No? Ayan. So, alamin natin karapatan. No? We're not perfect, but we're trying to be trying hard. Naman trying hard perfect. Trying hard. Righteous. Definitely, we want to be righteous. Otherwise, wala sa goal mo maging righteous. Diba? Hindi. Ang alam nyo lang na cool yung hindi righteous. Diba? There's nothing bad to be righteous. So, karapatan. Pag ano natin yan, right. Right, karapatan, parating natin. Yung trabaho natin, karapatan ng trabaho natin na may puno natin. Ano? Ma-employ natin yung dapat serbisyo. Otherwise, alam mo sa sarili mo. Alam mo, sumasahod ka na hindi ka pumapasok parati. Lalo dyan sa mga ibang sa mga LGUs, no? Wala nang pasok, pero sumasahod. Oh, alam niyo, karapatan ng gobyerno yun, na bakit ka sumasahod, tapos hindi ka nagsiservisyo, karapatan ng mga taxpayer yun. No? Na bakit sumasahod ka, tapos hindi ka pumapasok. Kasi pag hindi ka pumapasok, wala kang ginagawa. So, yung role na binigay sa'yo, walang resulta yun. Walang serbisyo na lumalabas doon. So everything is the
the same perception yan. Pare-pares lang yan. So, right, always think of that. We're not perfect, nagtakamali. Of course, we can lie sometimes, intentional, unintentional, no? Mahirap yung sabihin, ikaw ay perfect eh. No, sana maintindihan na ito. Ngayong taon na to, alamin natin ang mga karapatan ng lahat, no? Everything surround us, then bago yung karapatan natin, no? Like for example, sa parents, sa mga religious, sa mga yung mga higher ba, ng mga eminent people, not all the time silang may karapatan. May karapatan ka rin. Oo. Karapatan ka na basta importante sa sarili mo, nagampanan mo yung karapatan nila, pag sumusobra yung nila, ibig sabihin, nagkakamali na na sa karapatan mo, yung rights mo, no? It will contradict to your rights. Iba na yun. So that's the right time you can balance things. Babalansin mo yan. Okay? Simple as like that. Yan, ang ating kasamahan na si Ken Mark Francis. Ito ay napaka-regional director natin ng Region 10. Yan, no? Si Ken Mark ng CCW. Okay? So, hindi ako nakapunta doon sa assembly, General Assembly, no? Pasisaan niyo ako. Si King lang, si RD King lang ang nakapunta doon sa CDO, no? So, ulitin ko, humingi ako na paumanhin sa aking mga kamembro sa CCW. Itong December, I was absent, no? Kahit nga dito sa CCW Caraga, no? Kasi doon ako na CDO noon. Nung nasa Manila naman ako, meron tayong event sa CDO. Nung event natin sa Manila, nandito ako sa no? So, pagpasensyahan niyo ako, dito lang ako bumabawi sa ating programa, no? So, yun, itong nakalang episode natin ay pasalamat at humihingi ng mga pasensya ng mga shortcomings o mga kakulangan. No? And of course, nagbibigay inspirasyon sa ating mga membro sa CCW. No? Sana itong Margo TV ay magpatuloy. Bigyan pa rin tayo ng libreng broadcasting rito. No? Ang Margo TV Philippines. Kasi karamihan sa mga to, sa Margo TV Philippines ay nagsiservisyo rin ng public service. No? Ito, free po ito. One hour every Wednesday na nilaan sa atin. Okay? Mga kababayan, inabot tayo ng 1 oras sa susunod ulit ng ating gratitude in all the world, time and time again. It's alright if I stay asleep, 'cause I don't wanna leave. Mga kababayan, magpapaalam na po kami, no? Naway ang aming organization sa CCW ay magtagal pa, no? Patuloy tayong pagdasal, suportahan ang liderato ng ating National President, Jigo Magpatay Jr. Meron po tayo sa National Board, no? Sana walang magloko. Halos lahat, parati makakuha lang ng pangalan sa CCW, magbe-breakaway group na, no? Kasi hindi nila magawa yung gusto nilang gawin, tapos magbubuo ng sariling organization. Naway tayo sa Citizen Crime Watch ay patuloy tayo mag-voluntaryo, nagsiservisyo natin ang ating bansa, no? Sa ating mga kababayan na parating ang mangibabaw ay ang pagkakaisa sa ating bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, muli
ang inyong prinsiping manggagamot, ang programang kapakipakinabang, no? Ang Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Maayong gabi, magandang gabi, wassalam sa ating lahat. Maraming salamat po, mabuhay tayong lahat. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.